Magandang araw! Sa video na ito ay magsusubtract tayo ng fractions and mixed numbers. Okay, ito yung ating examples. Number 1, 7/10 minus 3/10. Dito, magkapareho yung denominators, similar fractions. Kapag magkapareho yung denominators, pwede kaagad tayong mag-subtract. I-minus lamang natin yung numerators. At kukopyahin ang common denominator. Gawin natin, 7 minus 3 equals 4. At kukopyahin natin yung common denominator na 10. Yung answer ay 4/10. Itong 4/10, pwede pang ma-reduce sa lowest term. Kasi yung numerator na 4 at denominator na 10 ay meron pang GCF. Merong number na pwedeng makadivide sa kanilang dalawa. So, i-lowest term natin. Ano yung GCF or greatest common factor ng 4 at 10? 2. Pwede silang may divide ng 2. So, i-divide natin ito sa divided by 2 divided by 2. 4 divided by 2 equals 2. 10 divided by 2 equals 5. Yung answer ay 2/5. Number 2, 3/4 minus 1/5. Dito, magkaiba yung denominators, dissimilar fractions. Kapag ganitong dissimilar fractions, hindi tayo pwedeng mag-subtract agad. Kaya, yung gagawin natin muna ay kukunin yung LCD o least common denominator. Yung LCD ay ang LCM o least common multiple ng denominators. Ang denominators ay 4 and 5. Magkasunod na numbers. Kapag ganitong magkasunod na numbers yung denominators, para makuha kaagad yung LCD, i-multiply lamang natin. I-multiply natin ito para makuha yung LCD. Pwede rin kayong gumamit ng listing method, prime factorization, o continuous division sa pagkuha ng LCD. Okay. So, para mabilis, i-times natin. 4 times 5 equals 20. So, yung LCD ay 20. Next, kunin natin yung numerators, yung equivalent fractions. Kunin natin yung numerators. Yung LCD, divide natin dito. 20 divided by 4 equals 5. Nandito lang yung answer. 5 times 3 equals 15. Yung numerator dito ay 15. Okay, dito naman, 20 divided by 5 equals 4. Nandun din lang yung answer. 4 times 1 equals 4. So, eto na ngayon yung ating fractions. Pareho na yung denominators. Similar fractions na ito, kaya pwede na tayong mag-subtract. I-minus natin yung numerators. 15 minus 4 equals 11. At kukopyahin natin ngayon yung LCD na 20. Yung answer ay 11/20. Nasa lowest term na ito kasi yung numerator at denominator ay wala ng ibang common factor maliban sa 1. Yan na yung final answer. Number 3, 8 and 9/12 minus 3 and 4/8. Magsusubtract tayo ngayon ng mixed numbers na magkaiba pa rin yung denominators. Okay, subtract natin ito. Magkaiba yung denominators. Kaya, ang gagawin natin, kukunin natin yung LCD pa rin, di ba? Kagaya nitong sa una, LCD. Pwede tayong gumamit dito ng listing method, continuous division, or prime factorization method para makuha yung LCD. Pero, tingnan natin, yung fraction, 9/12. Itong 9/12, pwede kaya itong
lowest term? Pwede. Kasi meron silang GCF. Yung 9 at 12, may GCF sila. Pwede natin itong i-lowest term muna. Ganun din ito. I-lowest term muna natin para mapababa yung numbers. Kasi pag mababa yung numbers, mas mabilis tayong makakapag-solve. Diba? Ngayon, tingnan natin. Ano yung GCF ng 9 at 12? Ano yung pinakamataas na number na pwede makadivide sa 9 at 12? Pwede silang ma-divide ng 3. Divided by 3. Divided by 3. Ilagay natin sa baba yung whole number na 8. 9 divided by 3 equals 3. 12 divided by 3 equals 4. Okay, minus yung whole number na 3. At ito namang 4 8s, pwede ring ma-lowest term. Okay, i-divide natin sa kanilang GCF na 4. GCF ng 4 at saka 8 ay 4. Ayan. 4 divided by 4 equals 1. 8 divided by 4 equals 2. Ayan. So, mababa na lang yung fractions. Kung titingnan nyo, mas madali na nating makita yung LCD. Ngayon, i-change natin ito sa similar fractions. Kunin natin yung LCD para makapag-subtract na tayo. Okay, ano ang LCD? Kasi yung denominators ay 4 and 2. Ang LCD ay 4. Kasi yung mataas na number 4. At ang 4, pwede siyang ma-divide ng 2. Eksakto yung answer. Kaya automatic, yung LCD nito ay 4. Okay, lagay natin 8. Yung LCD ay 4 minus yung whole number na 3 at saka yung LCD 4. Next, kunin natin yung numerators. 4 divided by 4 equals 1. 1 times 3 equals 3. Dito naman, 4 divided by 2 equals 2. 2 times 1 equals 2. Sa pag-subtract ng mixed numbers, unahin natin sa pag-subtract yung fractions. Yung numerator muna, wag yung whole number. Bakit? Kasi minsan yung subtrahend, yung fraction ng subtrahend, mas mataas kaysa sa minuend. Kaya hindi pwedeng mag-subtract agad. Kailangan munang mag-regroup ng minuend. Minsan, kailangan mag-borrow ng fraction ng minuend sa whole number. Kaya wag ninyong unahin yung whole number. Unahin natin yung fraction. So, isubtract natin yung numerators muna. 3 minus 2 equals 1. Then, kopyahin natin yung LCD na 4. At isubtract natin yung whole numbers. 8 minus 3 equals 5. Eto na yung answer. Number 4, 5 and 1/2 minus 5 eighths. Okay, mag-subtract tayo ng mixed number at fraction. Ganun pa rin yung gagawin natin. Okay, ito, magkaiba yung denominators. Kukunin natin yung LCD. Ano yung LCD dito? Yung denominators ay 2 and 8. Tingnan niyo yung mataas na number, yung 8. Pwede ba itong ma-divide ng mababang number nitong 2? Yes, pwede. At dahil pwedeng ma-divide itong mataas na number na 8 ng 2, automatic yung LCD ay yung mataas na number, ang 8. Okay, so ilagay natin dito yung whole number 5, then LCD 8 minus yung LCD 8. Next, kunin natin yung numerators. 8 divided by 2 equals 4. 4 times 1 equals 4. Dito naman, 8 divided by 8 equals 1. 1 times 5 equals 5. Pareho na yung denominators. Mag-subtract na tayo. Okay, dito yung numerator ay 5. Dito ay 4. Pwede ba nating i-minus yung 5 sa 4?
Hindi. Kasi mataas itong fraction na ito, mataas kaysa sa dito. Okay. Ibig sabihin, magre-regroup tayo nitong minuend. Itong fraction, manghiram dito sa whole number. So, yung whole number, babawasan natin ng 1 dahil hihiramin natin. Ilalagay natin dito. So, babawasan natin ng 1 at yung 1, gagawin nating fraction equal to 1 na yung denominator ay kapareho ng denominator nila. Okay, gawin natin. Itong 5, bawasan natin ng 1, magiging 4 na lang siya. 4 plus 1 plus 4 8. Ito yung step by step ng pag-regroup. Okay? Ito muna. Okay, minus 5 8. Itong 1 na hiniram natin, gawin nating fraction equal to 1 na ang denominator ay kapareho ng denominator nito. At para maging equal to 1, dapat pareho yung numerator at denominator. Kaya, yung 1 ay magiging 8 eighths. 8 divided by 8 equals 1. Nandito na yung 1. Okay, plus yung fraction na 4 eighths. Okay. Okay, ngayon i-add na natin ito. Yung fractions, yung numerators, i-add natin. 8 plus 4 equals 12. So, dito ko ilalagay. Yung whole number, 4. I-add natin yung numerators. 8 plus 4 equals 12. Then, yung denominator ay A. Eto na ngayon yung minuend natin. Ang dating 5 and 4 eighths, naging 4 and 12 eighths. Ito yung minuend. Then, yung subtrahend, ilagay natin minus 5 eighths. Ayan. Subtract na natin. Okay, subtract natin. 12 minus 5 equals 7. Then, copy the LCD, 8. Itong whole number, dahil wala namang whole number ang subtrahend, kukupihin lamang natin yung 4. Ayan. Yung answer ay 4 and 7 eighths. Number 5, 2 and 1 eighth minus 1 and 5 sixths. Magkaiba yung denominators. Kukunin natin yung LCD. Ngayon, gagamit tayo dito ng ibang paraan ng pagkuha ng LCD. Yung 8 at saka 6, kunin natin yung LCD gamit ang continuous division. Okay, ano yung prime number na pwedeng makadivide sa 8 at saka sa 6? 2. 8 divided by 2 equals 4. 6 divided by 2 equals 3. Okay, ngayon yung 4 at saka 3, magkasunod na silang numbers. Ibig sabihin nito, wala nang prime number na pwedeng makadivide sa kanilang dalawa. Kaya, stop tayo sa pag-divide. At, imumultiply natin ito, para makuha ang LCD. 2 times 4 times 3 equals 24. Diba? 2 times 4 equals 8. 8 times 3 equals 24. Ito yung LCD. Ilagay natin dito. 2 LCD 24 minus 1 then LCD 24. Sunod, kunin natin yung numerators. 24 divided by 8 equals 3. 3 times 1 equals 3. Dito naman, 24 divided by 6 equals 4. 4 times 5 equals 20. Ayan. Okay? Pareho na yung ating denominators. Pwede na tayong mag-subtract. Tingnan natin yung fraction nito at neto. Okay, yung numerator na 20, pwede nating i-minus sa numerator ng minuend na 3? Hindi. Mataas kasi ito kaysa dito. Kaya, magre-regroup tayo. Manghihiram tayo dito sa whole number. Ngayon,
ituturo ko sa inyo yung technique. Technique sa pag-regroup. Para hindi na natin gawin ang ganito na medyo mahaba. Ang technique sa pag-regroup, yung fraction ng minuend, kapag manghihiram tayo dito sa whole number, ang technique, itong whole number, bawasan ninyo ng 1. So, yung 2 minus 1, magiging 1 na lang yan. Pagkatapos, tingnan ninyo yung denominator. At i-plus ninyo sa numerator. Yun ang bagong numerator. 24 plus 3 equals 27. Ito yung numerator. At kukopyahin lamang natin yung denominator na 24. Okay, ganyan yung technique sa pag-regroup para mabilis yung inyong pag-solve na hindi na kayo gumamit itong mahabang solusyon. Mas mabilis. Yung explanation naman nito ay gano'n. Yung totoo niyan, yung denominator, hindi naman talaga ina-add dito sa numerator. Hindi yan ina-add. Kaya lang yung technique, kasi nga yung 1, di ba yung 1, ginagawang fraction equal to 1. Na pareho yung denominator ng fraction. So, ibig sabihin, kapag yung 1 na hiniram natin, gagawin natin fraction equal to 1, magiging 24 over 24. Pagkatapos, i-add natin yung numerators na 24 sa 3, magiging 27. Kaya, eto na lang yung ginawa ko. Technique na lang siya para mabilis. Tandaan lamang na kapag magre-regroup kayo ng minuend, bawasan ninyo ng 1 yung whole number. Pagkatapos, yung fraction, tingnan nyo yung denominator at numerator. Yung denominator, i-plus nyo lang sa numerator at yun ang bagong numerator. Pagkatapos, kopyahin niyo yung denominator. Tapos na kaagad mag-regroup. Ngayon, ilagay na natin yung subtrahend na 1 and 20 over 24. 27 minus 20 equals 7. Pagkatapos, kopyahin natin yung LCD na 24. Ngayon, tingnan niyo yung whole number. 1 minus 1 equals 0. Hindi na natin ilalagay yung 0 dito kasi wala na nga. Yung answer ay, eto na.